nakabitin si Alde Ramirez o Elena sa panahong ito. Sa isang lumang silya na tila anumang sandali ay bibigay. Ang uniforme niyang bago, at may bahid pa ng almirol ay bahagyang nakasabit sa kanyang balikat habang abala siya sa pagpupunas sa pinakamataas na bahagi ng isang napakalaking aparador na gawa sa ginintuang kahoy na nara. Ang bawat ukit nito ay sadyang masalimuot, siburo ng isang yaman at kasaysayan na hindi niya kailanman naisip na mapapalapit sa kanya. Ang mga kamay niya ay nanginginig sa pagkapit sa isang napakapormal na porselanang florera na ayon sa kanya ay nagkakahalaga ng buwan niyang sahod bilang isang mamamahayag. Pinipigilan niyang mahulog ito, ang kanyang hininga ay humahabol, at ang pawis ay lumalabas sa bawat butil ng kanyang noo. Hindi dahil sa init kundi sa labis na kaba. Bawat dampin niya sa aparador ay parabang isang pamilyar na tunog sa katahimikan ng Hacienda Luna, isang palasyo ng mga sikreto na kanyang pinasok. Naramdaman niya ang isang malamig na simoy, hindi mula sa bukas na bintana, kundi mula sa isang presensya sa likuran niya. Hindi pa man siya nakakalingon, isang malalim at may awtoridad na boses ang bumalot sa malawak na bulwagan. Ginang Elena, sigurado ba kayong alam ninyo ang inyong ginagawa? Napaigtad si Aotea. Ang florera ay bahagyang umalpas sa kanyang kamay at sa isang iglap, inakala niyang katapusan na niya. Napakabilis niyang lumukso mula sa silya, muntik nang matumba at humarap. Doon, nakatayo sa isang arko ng pinto ng aklatan, si Don Santiago, Sandy de la Cruz. Ang kanyang tindig ay matikas, ang kanyang mga mata ay matalim, parang laser na tumatagos sa bawat bahagi ng kanyang pagkatao. Walang bahid ng anumang emosyon ang kanyang mukha, walang galit, walang pagkabigo, tanging isang walang kinikilingan at mapanuri na tingin na sapat na upang maging banta sa kanyang buong pagkatao. Ang kanyang pagdating ay parang paglamig ng hangin. At sa kabila ng maganda nitong sulyap, naramdaman ni Althea ang isang hindi maipaliwanag na takot. Si Alday Ramirez, palde sa mga malalapit sa kanya, ay higit pa sa isang simpleng kasambahay na may malaking misyon. Sa loob ng balad ng isang walang muwang at medyo lampang, si Elena, naroon ang isang matalas at determinado na mamamahayan ng investigasyon. 20 kilalang taong gulang pa lamang siya. Ngunit ang kanyang mga mata ay may taglay na matandang karunungan at tait. Ang kanyang pagdating sa Hacienda Luna ay hindi aksidente kundi isang mainat na plinano na pagtatago. Ang misyon niya ay personal at tuno ng emosyon upang matuklasan ang katotohanan sa likod ng dehumanoid ang kinang pamilya, De La Cruz, sa lupain ng kanyang mga ninuno, dekada na ang nakalipas. Sa loob ng uniforme niya, mainat niyang itinatago ang isang maliit na pekat sa kanyang pulso, isang paalala ng isang aksidente noong bata pa siya, na may malalim na koneksyon sa nawalang lupain ng kanilang angkan. Ang bawat sandali ng kanyang pananatili sa hacienda ay isang panganib, isang pagsubok sa kanyang tapang at talino. Si Don Santiago, Santi de la Cruz, sa kabilang banda, ay ang personifikasyon ng kapangyarihan at yaman. Siya ang tagapagmana ng isa sa pinakamayaman at pinaka-impluwensyal na pamilya sa Batangas. Ang kanyang matikas na tindig, ang kanyang malinis at mamahaling mga kasuotan at ang kanyang profesional na aura ay nagpahayag ng isang matagumpay na negosyante. Ngunit sa likod ng kanyang formal na anyo, mayroong isang aura ng hiwaga at pagiging mailap. Siya ay hindi madaldal, ngunit ang kanyang mga mata ay parang may kakayahang tumagos sa pinakaloob ng iyong kaluluwa. Tila walang makakatagos sa kanya. Siya ang balikat na sumusuporta sa pangalan at legacy ng pamilyang De La Cruz
Isang pasanin na tila nagbigay sa kanya ng isang masira ng pagiging malamig at walang emosyon. Ang Hacienda Luna ay hindi lamang isang simpleng mansyon, ito ay isang napakalawak na lupain at isang lumang tahanan na tila nababalot sa kasaysayan at mga sikreto. Matatagpuan sa gitna ng luntiang kabukiran ng Batangas, ang hacienda ay nagtatampok ng mga lumang arkitektura na may impluwensyang Espanyol, na may malalaking arko, matataas na kisame at mga bintanang kapis na sumasala sa sikat ng araw. Mula sa balkonahe, matatanaw ang malawak na taniman ng kape at niyog. At sa malayo, ang tahimik na lawa ng Taal na tila isang makulay na dibuho. Ang simoy ng hangin ay nagdadala ng halimuyak ng mga bulaklak ng sampaggita at ilang na nagbibigay ng isang nakapapawi, ngunit nakapaglilito na pakiramdam. Ngunit sa bawat luntiang halamanan, sa bawat lumang sining, at sa bawat tahimik na koridor, mayroong mga kwento na nananatiling nakatago, mga anino ng nakaraan na tila naghihintay na muling buhayin. Ang mga pangunahing tauhan ay hindi lamang sina Alclea, Asanti. Si Aling Consuelo, ang mayordoma ng hacienda, ay isang matandang babae na tila gawa sa bato. Ang kanyang mga mata ay tila laging nakabantay, at ang kanyang boses ay malalim at may sapat na awtoridad upang patakbuhin ang buong kabahayan nang walang sablay. Siya ay laging nakasunod kay Elena na parang anino na nagpapahirap sa bawat galaw ni Althea. Ngunit sa kabila ng striktong pamamahala ni Aling Consuelo, mayroon ding ibang mga kasambahay mga katulad ni naman ng Celia, isang matanda at mabait na labandera, at si Loida, isang maspata at palakaibigang katulong sa kusina na nagbibigay ng pag-asa kay Althea. Sila ang kanyang mga potensyal na kakampi, ang mga maaring magbigay sa kanya ng mga impormasyon at pagkakataon upang maisakatuparan ang kanyang misyon. Mula sa unang araw niya, ang buhay ni Althea bilang Elena ay isang seri ng mga kapalpakan at pagsubok. Ang kanyang mga kamay, na sanay sa paghawak ng panulat at tape recorder, ay tila may sariling isip pagdating sa mga gawain ng isang kasambahay. Isang umaga, habang inihahanda ang hapag, kainan, aksidente niyang napatumba ang isang pitsal ng salsa ng adobo na kumalat sa isang bagong nilaban na mantel. Sa isa pang pagkakataon, nang subukan niyang magorno ng ensaymada para sa almusal, inabot siya ng antok at ang resulta ay mga itim na bilog na may amoy sunog. Ang pinakamasaklap sa lahat ay ng kanyang paghaluin ng mga lumang mantel na gawa sa seda at telang bordado na tanging ginagamit lamang sa mga formal na okasyon na naging sanhi ng pagbubulungan ng mga katulong. Bawat kapalpakan ay laging nasasaksihan ni Sandy. Hindi niya ito pinapagalitan ng husto. Sa halip, laging mayroon siyang kakaibang titig, isang titig na mahirap basahin, na tila nagtatago ng isang bahagyang pagkabighani o, mas masahol pa, pagkalibang. Ginang Elena, minsan niyang sinabi, matapos masaksihan ng isang basag na baso, mukhang mas gusto yata ninyong magbasa kaysa maghugas ng pinggan. Sa isa pang pagkakataon, habang pinupunasan niya ang isa pang bahagi ng aparador, biglang nagtanong si Santi, hindi ba't mas madali ang buhay kung hindi ka na kailangang magpanggap? Ang mga salitang ito, bagaman tila kasol, ay parang punyal na tumagos sa balat ni Althea, nagpapakaba sa kanya at pinagpapawisan ng malamig. Iisip kung paano niya maitatago ang kanyang tunay na pagkatao. Sa kabila ng kanyang mga kapalpakan, hindi nawala ng pag-asa si Althea. Sa mga gabi, kapag ang hacienda ay tahimik na at ang lahat ay natutulog, lumalabas ang kanyang pagiging mamamahayag. Inugugol niya ang oras sa pakikipag-usap sa mga matatandang katulong, lalo na kay Manang Celia, na tila may alam sa mga lumang kwento ng hacienda.
Matagal na rin akong nagtatrabaho dito. Namely, sabi ni Manang Celia isang gabi habang sila ay naghahanda ng kape sa kusina. Maraming nagbago. Noon, ang pamilya de la Cruz ay hindi kasing yaman na yon, at ang lupain na ito, marami ang nagsasabing binili lang nila sa murang halaga mula sa mga magsasaka na pinilit na ibenta. Ang mga kwentong ito ay lalong nagpatibay sa kanyang hinala. Isang hapon, habang nililinis ni Althea ang isang bahagi ng lumang aklatan na tila hindi na ginagamit, natuklasan niya ang isang nakasarang sulok. Ang mga susi nito ay matagal nang nawawala. Ayon, kay Aling Consuelo. Sa isang lumang bodega, naman, na puno ng mga lumang kagamitan at mga kahon na matagal nang hindi nabubuksan, nakita niya ang isang nakatagong kahon. Sa loob nito, mayroong isang kupas na album ng mga lumang litrato. Habang nagpapalit ng pahina, isang litrato ang pumukaw sa kanyang pansin, isang gupo ng mga taong nakangiti. Nakatayo sa isang malawak na lupain na may tanawin ng isang lumang punong mangga. Ang isang babae sa litrato na may malalim na mga mata at isang maliit na peklat sa kanyang kanang pisngi ay tila kambal ng kanyang lola sa tuhod. Ang lupaing kanilang kinatatayuan, batay sa palatandaan ng punong mangga, ay ang mismong lupain na ngayon ay bahagi ng Hacienda Luna. Ang kanyang puso ay kumalabog ng malakas, ito ang simula ng kanyang paghahanap. Habang lumalalim ang kanyang pagtatago, lumalaki rin ang tensyon. Isang gabi, habang iisa na lamang siya sa bulwagan, sinubukan niyang pasukin ang opisina ni Santi. Alam niyang ang mga mahahalagang dokumento ay maaaring nakatago roon. Ang bawat yapak niya ay maingat, ang kanyang hininga ay pinitigilan. Pumasok siya sa loob at sinimulang suriin ang mga papeles sa mesa ni Santi. Ang kanyang mga kamay ay mabilis na gumagalaw. Ngunit bigla, narinig niya ang mga yapak ni Santi na papalapit. Mabilis siyang nagtago sa likod ng isang malaking kurtina. Ang kanyang puso ay tila gustong lumabas sa kanyang dibdib. Narinig niya si Santi na pumasok at nagsimulang makipag-usap sa telepono. Oo, kailangan nating bilhin ang lupain na yan. Kailangang panatilihin nating lihim ang mga detalye sa ngayon. Ang mga salitang ito ay nagpatibay sa hinala ni Althea. Hindi pa tapos ang angkin ng pamilya de la Cruz sa mga lupain. Sa Mandala, tila napapansin na rin ni Santi ang kakaiba kay Elena. Hindi siya patulad ng ibang mga kasambahay na tahimik at sumusunod lamang. Mayroon siyang kakaibang kaalaman sa mga bagay na tila hindi nababagay sa isang ordinaryong kasambahay. Minsan, abang naglilinis si Althea sa aklatan, inabutan siya ni Santi ng isang libro. Nabasa mo na ba ito, Elena? Tanong niya. Ang kanyang tingin ay matalim. Ano ang masasabi mo sa tema ng hustisya sa lipunan? Kinailangan ni Althea na mag-isip ng mabilis at magbigay ng sagot na akuma sa kanyang pagkatao bilang Elena. Ngunit may bahid ng kanyang tunay na pag-iisip. Paulit-ulit na itong nangyayari. Nagtatanong siya tungkol sa kanyang buhay, sa kanyang mga pangarap, at sa kanyang pananaw sa mundo. Naramdaman ni Althea ang isang hindi inaasahang koneksyon, isang bahagyang pagyanig sa kanyang kalooban. Ito ay isang koneksyon na nagbabanta na sirain ang kanyang dislisi. Ngunit sa parehong oras, ay tila nagbubukas ng isang bagong dimensyon sa kanyang misyon. Ang pagkabahala ay bumabalot sa kanya. Hindi lang siya nagtatago ng sikreto, nagsisimula na rin siyang magtanim ng damdamin para sa taong kinakalaban niya. Nang sumunod na linggo, nabalot ang buong probinsya ng Batangas sa isang masiglang pagdiriwang. Ang taunang piyesta ng bayan, na nakatuon sa patron ng agrikultura,
ay nagbigay ng perpektong pagkakataon kay Althea upang makadalaw ng mas malaya. Nagmisto lang dagat ng tao, ang plaza, puno ng tawanan, musika, at amoy ng inihaw na baboy, longganisa, at matamis na ensaymada. Sa loob ng Hacienda Luna, bagamat may sariling selebrasyon, ang pamilya de la Cruz, ang karamihan ng mga tauhan ay abala sa paghahanda ng mga handaan para sa mga bisita at sa pagdalo sa mga kaganapan sa bayan. Ito ang kanyang pagkakataon. Uniforme pa rin bilang si Elena, nagkunwari siyang tumutulong sa aayos ng mga upuan sa bulwagan. Ngunit ang kanyang mga mata ay matamang nagmamasid sa bawat sulok. Napansin niyang bahagyang nakabukas ang isang lumang pinto sa likod ng malaking hagdanan na patungo sa mga hindi ginagamit na silid. Ito ang susi. Nang abala ang lahat sa paghahati ng pagkain at aliw sa mga panauhin, dahan siyang nagtago sa anino ng hagdanan at sumuot sa pintuan. Ang loob ay madilim at puno ng alikabok, amoy lumang papel, at pinabaya ang kahoy. Ang hangin ay mabigat, tila nagtatago ng mga kwento ng nakaraan. Sa gitna ng kalat, nakita niya ang isang koleksyon ng mga lumang dokumento, nakatali sa sinulid, at nakatago sa isang kahoy na bawol sa ilalim ng isang sako ng bigas. Ang kanyang puso ay kumalabog ng malakas. Isa niyang pinagmasdan ang mga papel, ang bawat isa ay tila mas lumapa sa naula. Karamihan ay mga resibo, kontrata ng bilihan, at mga titulo ng lupa. Ngunit sa gitna ng mga ito, nakita niya ang ilang dokumentong tila malabo, mga bilihan ng lupa na may napakababang halaga, at mga pirma na tila sa pilitan. Isang partikular na kontrata ang pumukaw sa kanyang pansin, isang bilihan ng lupa mula sa isang pamilyang Ramirez. May pet sa mga dekada na ang nakalipas. Ang halaga ng bilihan ay nakapagtataka na pakababa para sa isang malaking piraso ng lupain. Mayroon ding mga selyo ng gobyerno na tila hindi pamilyar sa kanya, at ang mga saksing nakapirma ay tila mga pangalang pamilyar sa mga opisyal ng bayan noong panahong iyon. Nagulat siya nang makakita ng isang sulat, kamay na tala, sa gilid ng isang pahina. Pinilit kong ibenta. Hindi ko alam kung ano ang gagawin. Kiniipit kami. Ang sulat ay hindi malinaw kung sino ang sumulat. Ngunit ang damdamin nito ay sapat upang magpatindig, balahibo kay Althea. Nako, Ning Elena, anong ginagawa mo rito? Narinig ni Althea ang isang mahinang boses sa kanyang likuran. Si Manang Celia, ang matandang labandera na tila nagulat sa kanyang presensya. Ngunit sa halip na pagdudahan, may aalala sa kanyang mga mata. Ay, Manang Celia, gulat na sabi ni Althea, daling ibinalik ang mga dokumento sa bawol. Nagpapahinga lang po ako rito. Mainit po kasi sa labas. Sinubukan niyang magkunwari, ngunit alam niyang nabuking siya. Ngunit hindi nagalit si Manang Celia. Sa halip, lumapit siya at naupo sa isang lumang kahon. Alam kong hindi ka ordinaryong kasambahay, Nen. Nararamdaman ko. May malalim na pagtingin sa mga mata ni Manang Celia. Parang may hinahanap ka, at tila pamilyar ang mga mata mo sa akin. Dahang ipinagtapat ni Althea ang kanyang tunay na pagkatao, ang kanyang pamilya, at ang kanyang misyon. Ipinaliwanag niya ang tungkol sa mga lupain, ang kanilang mga ninuno, at ang matagal ng hinahabol ng hustisya. Sa pagtatapos ng kanyang kwento, nakita niya ang luha sa mata ni Manang Celia. Alam ko, Nen, bulong ni Manang Celia, matagal na akong nandito. Nakita ko ang lahat ng pagbabago. Noong bata pa ako, ang lupain na ito, ang Hacienda Luna, ay mas maliit.
Ang mga De La Cruz noon mababait sila. Ngunit nang dumating ang lolo ni Don Santi, nagbago ang lahat. Mas matindi ang paghahanap ng yaman. Nagkwento si Manang Celia tungkol sa mga araw kung saan ang mga magsasaka ay pilit na ibinenta ang kanilang mga lupain dahil sa utang, sa pagbabanta, o sa kawalan ng kaalaman. Maraming nangyaring hindi maganda. 9. Hindi lang ang pamilya mo ang naapektuhan. Ang mga pangalan sa mga lumang papel na yan, marami sa kanila ay kilala ko. Pero bakit po, hindi po nila ito isiniwalat noon? Tanong ni Althea. Takot sila. Nen. Sino ba naman ang lalaban sa isang malaking pamilya na tulad ng De La Cruz? Ang pera at kapangyarihan ay talagang nakabubulag. Nagpatuloy si Manang Celia. Pero alam ko, may isang bagay na laging sinasabi ng lolo ni Don Santi. May isang kida no masul, isang asul na notebook na laging itinatago niya sa kanyang desk sa library. Sabi niya, nandoon daw ang lahat ng sekreto niya. Ang mga salitang ito ay tila isang bagong pintuan na nagbukas sa isipan ni Aute. Ang kideno, asul, samantala, sa kabila ng pagmamadali ng piyesta, patuloy ang pagmamasid ni Santi kay Elena. Hindi lang ang kanyang kapalpakan ang napansin niya, kundi ang kanyang kakaibang gilas ang kanyang katalinuhan na tila hindi nababagay sa isang kasambahay. Minsan, habang naglilinis si Aute sa library, sinabi ni Santi, Elena, ano sa tingin mo ang pinakamahalagang aral na matututunan ng isang tao mula sa kasaysayan? Nagulat si Aulce sa biglaang tanong. Ngunit mabilis siyang nakasagot na may bahid ng kanyang tunay na personalidad. Sa tingin ko po, Don Santi, ang kasaysayan ay nagtuturo sa atin na ang mga pagkakamali ng nakaraan ay madalas na inuulit kung hindi natin ito bibigyan ng pansin. Ang gulat sa mukha ni Santi ay hindi maitago. Pilosopo ka pala, Elena, sabi niya, ngunit may bahagyang ngiti sa kanyang labi, isang ngiti na bihirang makita. Mula noon, mas madalas na siyang naghahanap ng pagkakataon upang makausap si Althea. Hindi na lang ito tungkol sa mga gawain sa bahay. Sa mga gabi, kapag ang hasyenda ay tahimik na at abala si Althea sa pag-aayos ng library, mananatili si Santi at magbabasa. Minsan, magtatanong siya tungkol sa mga libro na binabasa niya o kung ano ang tingin ni Althea sa kasalukuyang mga isyu sa lipunan. Isang gabi, habang umiinom sila ang kape sa balkonahe, nagulat si Althea nang biglang nagkwento si Santi tungkol sa kanyang sarili. Minsan, Elena, nagsimula siya, nakatingin sa malayo, sa mga burol ng Batangas. Pakiramdam ko ay preso ako dito. Ang pangalan ng De La Cruz ay isang malaking pasanin. Ang bawat desisyon ko ay hindi para sa sarili ko, kundi para sa pamilya, para sa negosyo. Lahat ng galaw ko ay binabantayan. Mayroong lungkot sa kanyang boses, isang pakiramdam ng pag-iisa na hindi inaasahan ni Althea mula sa isang mayaman at makapangyarihang tao. Gusto kong baguhin ang mga bagay, modernisahin ng pamamalakad, pero ang mga matatandang miyembro ng pamilya ay napakahirap kumbinsihin. Ayaw nilang kumalas sa mga nakasanayan na. Sa sandaling iyon, nakita ni Althea ang isang Santi na higit pa sa malamig na negosyante. Nakita niya ang isang taong may bigat sa dibdib, isang taong tila nakulong sa sariling ginto. Sa mga sumunod na araw, nagsimulang magbago ang dinamika sa pagitan nila, habang abala si Althea sa pagtulong kay Santi sa paghahanda para sa isang mahalagang social event, isang pagtanggap ng mga dayuhang mamumuhunan. Nagkaroon sila ng mga hindi inaasahang pagkakataon na maging Isang gabi, habang inaayos ni Althea
ang mga dekorasyon sa bulwagan. Nadapa siya sa isang natanggal na kortina. Pumagsak siya at ang kanyang siko ay tumama sa matulis na gilid ng isang mesa. Napadaing siya sa sakit. Mabilis na lumapit si Santi. Ang kanyang mukha ay nababalutan ang pag-aalala. Elena, ayos ka lang ba? Tanong niya at dahan niyang inalalayan si Althea. Kinuha niya ang first aid kit at maingat na nilinis ang sugat sa kanyang siko. Ang kanyang paghawak ay banayad. Ang kanyang mga mata ay nagpapakita ng isang uri ng pagmamalasakit na bihirang makita. Ingat ka, bulong niya habang binabalutan ng sugat. Sa sandaling iyon, naramdaman ni Althea ang isang kakaibang init sa kanyang dibdib, isang damdamin na nagpapahina sa kanyang determinasyon. Isang araw, kailangan ni Santi na mamili ng mga sariwang sangkap para sa isang hapunan na ihahanda sa hasyenda para sa mga importanteng bisita. Sa halip na utusan ng driver, nagpasya siyang siya mismo ang pupunta sa palengke ng bayan. At sa hindi inaasahang pagkakataon, inaya niya si Althea na sumama. Kailangan ko ng tulong sa pagpili, Elena. Mukhang masalam mo ang mga sariwang gulay kaysa sa akin. Sa palengke, nakita ni Santi ang isang alte na hindi niya pa nakikita. Malayo sa formalidad ng hasyenda, si Althea ay nakikipag-ugnayan sa mga tindero at mamimili ng natural at masigla. Nagsasarita siya ng lokal na dialekto ng matatas, nakikipagtawanan sa mga matatanda, at nakikipaglaro pa sa mga batang nagbebenta ng sampagdita. Ang kanyang ngiti ay maluwag at totoo, ang kanyang tawa ay nalambing at nakakahawa. Nakita ni Santi ang kanyang sarili na tahimik na nagmamasid sa kanya, isang kakaibang paghanga ang unting lumalaki sa kanyang puso. Ang pagkabuklod ni Althea sa mga ordinaryong tao, ang kanyang pagiging simple at walang arte, ay taliwas sa kanyang mundo na puno ng formalidad at pagpapanggap. Sa bawat sandaling nagiging malapit sila, lumalalim ang pagkakasala at pagkalito sa puso ni Althea. Sa isang banda, narito siya upang ilantad ang isang pamilya na nagnakaw ng mana ng kanyang angkan. Sa kabilang banda, nahuhulog na ang kanyang loob sa isang miyembro ng pamilyang yon, isang tao na tila hindi tulad ng kanyang inaasahan. Si Santi ay hindi isang kontrabida. Siya ay mayroong mga pangarap, mga pasanin, at isang kabaitan na tila nakatago sa ilalim ng kanyang malamig na panlabas. Nagsimula siyang magtanong sa kanyang sarili, alam ba ni Santi ang mga pagkakamali ng kanyang pamilya? O biktima lang din siya ng mga sikreto na matagal nang inilihin? Ang kanyang misyon, na dati ay malinaw at direkta, ngayon ay nababalutan na ng emosyon at pagdududa. Sa tulong ng mga kwento ni Manang Celia at ang mga clue mula sa nakaraan, lalo na ang tungkol sa Kidarno Asul, nagkaroon ng malinaw na direksyon si Althea. Alam niyang nasa library ito, at lalo na sa personal na silid, aralan ni Santi, kung saan dating nagtatrabaho ang kanyang lolo. Isang gabi, matapos masiguro na tahimik na ang buong hasyenda, maingat si Althea na pumasok sa silid. Aralan ni Santi. Ang ilaw ng buwan mula sa malaking bintana ay nagbigay ng sapat na liwanag. Nagsimula siyang maghanap. Ang bawat galaw ay maingat at walang ingay. Sinuri niya ang bawat aklat, bawat drawer at bawat sulok ng silid. Mayroong isang lumang kahoy na desk sa gitna ng silid, kung saan tila nagbabasa at nagtatrabaho si Santi. May mga nakatambak na libro at papeles. Dahan niyang sinuri ang bawat bahagi ng desk. Sa ilalim ng pangunahing drawer, laruan
ang isang maliit na puwang na tila may mekanismo. Pinindot niya ito at nagulat siya nang bumukas ang isang lihim na drawer. At doon, nakita niya ito. Isang kupas, lumang notebook na may takip na kulay aso. Ang kidelo, aso ni Manang Salia. Ang kanyang puso ay kumalabog ng malakas, mas malakas pa sa kanyang narinig na tibok sa kanyang dibdib. Kinuha niya ito at dahang binuksan. Ang bawat pahina ay sulat, kamay, puno ng mga detalye na nagpatindig ng kanyang balahibo. Naroon ang mga listahan ng mga pamilya na pilit na pinagdentahan ng kanilang lupain, na may mga detalye ng mga banta at pananakot. Mayroon ding mga peking resibo at mga dokumentong nagpapakita ng mga illegal na transaksyon sa lupa. Ang mga petsa ay tumugma sa mga kwento ng kanyang pamilya at sa mga dokumento na nakita niya sa bodega. Ngunit ang pinakakagulat ay ang isang lumang mapa na may nakaguhit na mga riles ng lupa at malinaw na nagpapakita ng orihinal na hangganan ng lupain ng pamilya Ramirez. Ang mismong lupain na ngayon ay bahagi ng Hacienda Luna. Sa tabi ng mapa, naroon ang isang pirma na matagal nang nakaukit sa kanyang alaala, ang pirma ng kanyang lola sa tuhod, na may isang maliit na palatandaan sa tabi nito na tila isang luha na tuyo na. Sa pinakahuling pahina, mayroong isang sulat, kamay na pagtatapat, na tila isinulat ng lolo ni Santi. Nagsisisi ako. Alam kong mali ang ginawa ko. Nilinang ko sila. Ginamit ko ang kanilang kamangmangan. Ngunit kailangan kong gawin ito para sa pamilya, para sa kinabukasan ng De La Cruz. Sana ay mapatawad ako ng Diyos at ng mga naapektuhan. Ang ebidensya ay hindi maikakala. Hindi lang ito nagpapatunay ng angkin ng lupa, kundi nagpapahiwatig din na ang lolo ni Santi ay kumilos ng walang buong pagpayag ng kanyang mga kamag-anak. At si Santi, pati na rin ang kanyang ama, ay posibleng walang lubos na kaalaman sa buong katotohanan. Hawak ang childelno, solo, naramdaman ni Alte ang bigat ng katotohanan. Ang kanyang kamay ay nanginginig, ang kanyang puso ay puno ng halong damdamin kaluwagan, galit, at isang matinding lungkot. Nakita na niya ang katotohanan, ngunit ang katotohanan ito ay may presyo, isang presyo na maaaring sumira hindi lamang sa pamilya De La Cruz, kundi maging sa bago niyang nararamdaman para kay Santi. Ang dilim ng silid ay tila lalong lumalalim, at ang mga anino ay sumasayaw sa paligid niya. Sumasayaw sa ritmo ng isang nalalapit na bagyo. Hindi makahinya si Alte. Ang asul na childelno ay tila lumulutang sa kanyang kamay. Ang bigat nito ay hindi lang sa mga pahina nito kundi sa bigat ng katotohanan na nilalaman. Ang kanyang mukha ay namutla. Ang kulay ng kanyang balat ay tila nawala sa ilalim ng ilaw ng lampara sa silid. Aralan. Ang kanyang mga mata ay nanlalaki. Nakatitig sa mga huling sarita ng pagtatapat ng lolo ni Santi na tila nagsasaad ng kanyang sariling kasalanan at pagkalito. Ang mga anino mula sa mga nakasalansan na libro at antik na kasangkapan ay sumasayaw sa paligid niya, nagpaparamdam sa kanya na siya ay iisa sa gitna ng isang napakalaking pasahin. Ang hangin ay tila tumigil, ang bawat tunog ay pinalaki. Ang bawat tibok ng kanyang puso ay tila isang tambol na nagpapatalbog sa katahimikan. Sa kanya narinig ang tunog ng pagpihit ng doorknob. Bigla siyang napaigtad. Ang kanyang kamay ay naninginig at muntik nang mahulog ang kyoderno. Ang puso niya ay lumundag sa kanyang dibdib. Ang kaba ay lumukob sa buo niyang katawan. Ang pagtatago niya ay tapos na. Naramdaman niya ang malamig na simoy ng hangin mula sa pintuan na
dahang bumukas. Doon, nakatayo sa ilaw ng Hawaii, si Don Santiago de la Cruz. Hindi niya nakita ang pagpasok nito sa hasyenda o ang pag-akyat nito sa hagdanan. Ang kanyang presensya ay tila isang multo na bigla na lamang lumitaw. Ang mga mata ni Santi, na dati puno ng pagdududa, ngunit may bahid pa rin ng interes sa kanya, ngayon ay nanlaki sa pagkabila. Nakita niya si Althea, hindi bilang Elena, kundi bilang isang magnanakaw na may hawak na isang bagay na tila personal at lihin. Ang kanyang tingin ay lumipat mula sa Tschledelno patungo kay Althea at pagkatapos ay bumalik sa Tschledelno na tila sinusuri ang bawat detalye. Unti, ang pagkabigla ay pinalitan ng pagdududa. Ang mga kilay niya ay nagsalubong, ang labi niya ay bahagyang kumibot. Pagkatapos, ang pagdududa ay naging pagkabigo, at sa huli, isang naatatakot na pagtataksil na bumabalot sa kanyang mukha. Ang bawat emosyon ay tila gumuhit sa kanyang mukha, sa loob lamang ng ilang segundo. Elena, anong ginagawa mo rito? Ang boses ni Santi ay malanig, matalin at walang bahid ng anumang init. Ang bawat salita ay tila isang malalim na tusok na bumabaon sa dibdib ni Althea, mas masakit pa sa anumang pisikal na sugat. Ang tono ng boses niya ay nagpahiwatig ng kanyang pagkabigo, ng kanyang pagtataksil, ng kanyang galit. Ito ang tunog ng kanyang mundo na gumuho, ang kanyang pagtitiwala ay nagkawatak-watak. Hindi na makapagsalita si Althea. Ang kanyang lalamunan ay tila tinutubuan ng buhangin, ang kanyang dila ay namanhid. Ang lahat ng mga pagpapanggap, ang lahat ng mga kasinungalingan, ang lahat ng mga pagsubok na pinagdaanan niya upang manatili sa kanyang disdisi, ngayon ay gumuho na. Hindi na niya kayang magsinungaling. Hindi na niya kayang magpanggap. Ang katotohanan ay narito na, nakaharap sa kanya at sa taong kanyang pinipilit na mahalin. Dahan-dahan, inilapag niya ang asul na kwaderno sa ibabaw ng lumang desk. Ang tunog nito ay tila isang malakas na tunog sa katahimikan. Uminga siya ng malalim. Pilit na pinapakalma ang kanyang naninginig na katawan. Ang kanyang mga mata ay tumitig kay Santi, na ngayon ay puno ng galit at sakit. Don Santi, nagsimula siya. Ang kanyang boses ay nanginginig, ngunit may determinasyon. Hindi po ako si Elena. Ako po si Althea Ranales. Inalis niya ang kanyang uniforme ng kasambahay, na tila nagsisikap na alisin ang bawat bakas ng kanyang pagpapanggap. Ang peklat sa kanyang pulso, na matagal niyang itinago, ngayon nakitang-kita sa ilalim ng ilaw. Narito po ako, para hanapin ang katotohanan. Ipinaliwanag niya ang lahat, ang bawat detalye ng kanyang misyon. Ang tungkol sa kanyang pamilya, ang lupain ng kanyang mga ninuno na kinuha mula sa kanila ng mga De La Cruz, dekada na ang nakalipas. Ang tungkol sa kanyang lola sa tuhod, ang litrato sa lumang album, ang mga kwento ni Manang Celia. Ang bawat salita ay tila isang saksak sa puso ni Santi. Ngunit bawat salita ay kailangan niyang marinig. Ang lolo po ninyo, Don Santiago, patuloy niya, ang kanyang boses ay tila lumalakas, ay iligal na inangkin ang lupain ng aming pamilya at ng maraming pang ibang pamilya. Gamit ang pananakot, panlilinlang, at mga peking dokumento. Ang lahat ng ebidensya ay narito. Itinuro niya ang asul na kidano sa mismong desk ng lolo ninyo. Ang mukha ni Santi ay nagbago. Ang pagkabigla ay pinalitan ng galit, isang galit na hindi niya kailanman nakita. Ang kanyang mga kamao ay nakakuyong, ang kanyang panga ay tumigas. Nagsisinungaling ka, sigaw niya.
Ang kanyang boses ay umalingaw-ngaw sa silid. Isa kang manluloko. Isa kang espeya. Inagamit mo lang ako, ang pamilya ko, para sa sarili mong agenda. Ang kanyang mga mata ay puno ng luha ng galit at pagtataksil. Ang lahat ng uusap natin, ang lahat ng ito ay puro kasinungalingan. Ang damdamin ko, ginamit mo lang ako, Althea. Ang mga salitang Althea, mula sa kanyang bibig ay tila isang pamilyar na tunog, na ngayon ay binibigkas na may paghamak. Ang sakit sa kanyang boses ay sapat upang durugin ang puso ni Althea. Ngunit kailangan niyang manatiling matatag. Hindi po, Santi, mariin niyang sabi, gamit ang pangalang kailangan niyang itago sa loob ng mahabang panahon. Ang damdamin ko po para sa inyo ay totoo. Ayaw ko po kayong saktan. Pero ang katotohanan ay kailangan kong gawin ito. Para sa pamilya ko, para sa hustisya. Naniniwala po ako na wala kayong kinalaman sa direktang pagkuha ng lupain. Pero ang lolo ninyo, ang pamilya ninyo, kailangan nilang harapin ang katotohanan. Ang mga salita ni Aote ay tila hindi na nakarating kay Sagi.